Magandang araw muli mga kapatid, sa inyong lahat na nakikinig at sumusubaybay dito sa ating talakayan patungkol sa mga huling araw o sa kaharian ng Diyos na paparating sa muling pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. So atin na pong ipagpatuloy ang ating pinag-uusapan patungkol sa kanyang muling pagbabalik. Nung last time, pinag-usapan natin ang magkakaibang views, especially may mga binabanggit tayong mga authors dyan, mga proponents ng mga paniniwala. At ngayon, itatalakayin natin yung pinakahuling pananaw. Mga pananaw, tatlo yon. Yung premillennial, postmillennial, at saka amillennial na view. So, tatlo na lang yan. Pero, tatry natin na sa tatlong sessions na ito ay mabilis nating maintindihan, madali lang nating maintindihan, at hindi na tayo mahihirapan kung paano natin iintindihin pa itong mga terms na ito. Okay, tingnan natin yung definition ng premillennialism. So, sa madadaling pamamaraan, ang pananaw ng mga premillennialist patungkol sa pagbabalik ni Kristo ay magaganap. So, according sa kanila, ito ay magaganap bago magsimula ang 1,000 years o 1,000 taon na paghahari ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Okay? So, darating muna si Hesukristo bago yung 1,000 years na pamamahala niya or paghahari niya dito sa ibabaw ng daigdig. Yan yung paniniwala ng mga premillennialist. Okay? So, para bigyan natin ng picture yung ating pinag-uusapan, paano ba yung pagkakasunod-sunod nito kung ilalarawan po natin parang timeline. So, magsisimula po yan doon sa church, tinatawag nating church age. So, pag sinabi nating church age, ito na yung panahon natin ngayon. Yung mga mananampalataya, yun yung bumubuo ng simbahan or ng iglesia. Tayo yung iglesia. Sa panahon natin, pwedeng dyan na magsimula yung next event, which is yung tribulation. Ang tribulation ay mangyayari sa loob ng 7 years. 7 buong taon po ang maaaring maranasan ng mga mananampalataya na paghihirap. Katulad ng pinag-usapan natin last time, may 3 vision, pre-trib, mid-trib, at saka post-trib. Pero ang point lang nun, 7 years yung tribulation na yun. After ng 7 years tribulation, saka pa lang bababa dito. Nalalapat yung paa ni Hesukristo sa lupa. Okay? Yung muling paglapat ng kanyang mga paa. And then sa kanyang second coming na yun, mangyayari, i-establish yung 1,000 taon na pamamahala. Okay? So, ganun yung picture. After ng 1,000 taon, so literal yun na 1,000 taon, after ng 1,000 years na reigning ni Jesus Christ, magkakaroon ng judgment, final judgment, at saka eternity. Yun na yung pangwalang hanggan. Nakasama ang mga mananampalataya sa kanyang piling. Okay? At ang tawag natin sa langit. Yun yung talagang inaasam-asam natin na makakasama natin ng Panginoon sa kalangitan. Okay? So, yun yung pagsasalarawan, yung timeline, para at least mas ma-visualize natin. Makikita naman natin yan dyan sa pinakita kong illustration. Concerning naman sa Bible, ano ang pagtingin ng mga premillennialist sa Biblia? Para sa kanila, 100% accurate ang Biblia. So, 100% na walang mali, walang error. So, ibig sabihin para sa mga premillennialist, hindi po pwedeng magkamali ang Biblia. Lahat naman ng mga believers naniniwala sa paniniwala na yan. At lalong-lalo na itong mga premillennialist na ito, ng mga kapatid natin, naniniwala silang ang salita ng Diyos ay kinasihan at ito ay na-canonize. So therefore, hindi po pwedeng mailigaw ang mga mananampalataya kapag ito ay binasa niya. So, ang kailangan lang natin dito, according sa kanila, ay guidance ng Holy Spirit. So, lahat naman, naniniwala ko, lahat naman ng Kristiyano, naniniwalang kailangan pa rin talaga natin ng gabay ng banal na Espiritu upang sa ganun maintindihan natin ang salita niya at hindi tayo maligaw. Patungkol naman sa millennial year, balik tayo doon sa usapang 1,000 taon. Ang pananaw ng mga premillennialist dito, maaaring ikaw na yon or maaaring karamihan sa atin, ito ang pananaw, ay literal na magkakaroon ng 1,000 taong pamamahala or paghahari ang Panginoong Hesukristo. Unlike doon sa ibang views
no, na ang paghahari ng Panginoon ay nasa puso at nasa isipan ng mga Kristiyano. Pero dito, sa mga premillennialist na kapatid natin sa pananampalataya, literal yon. Ibig sabihin, para siyang haring nakaupo sa trono. Sa literal na trono, sa literal na kaharian, sa literal na mga nasasakupan, yun yun. So, ang lahat ay literal na mangyayari. Okay? At dito mangyayari yon sa ibabaw ng daigdig. Kasi dito naman siya nangako nung siya ay naririto pa. So, anong klaseng pamahalaan o gobyerno? Theocratic ang tawag sa pamamahala na gagawin ng Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin, pamamahala ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. So, ang gagawin nilang klase ng pamamahala. So, karunungan ng Diyos ang iiral dito sa ibabaw ng daigdig. Pagmamahal ng Diyos ang iiral dito sa atin. Sa madaling salita, hindi katulad ng mga namamahalang presidente ngayon, ng mga hari, masyadong masyadong kamay na bakal, masyadong power tripping, diba? Overpowering, yun, pag-control sa mga tao nang walang pagmamahal. Pero ang Panginoon, pag siya ay naghari na dito ng 1,000 taon, punong-puno ng pagmamahal, hustisya, pangunawa, kababaan, lahat ng mabuti ay ipapatupad niya sapagkat yun ang klase ng pamamahala ng Diyos na ginawa or nakadesign para sa atin. Ayan, so fulfillment ng literal na kingdom, fulfillment din, no? Paniniwala, part ng millennial year ng mga premillennialists ay ang pagtupad doon sa pangako niya kay Abraham. Meron kasing Abrahamic covenant na pinaniniwalaan ng mga tayo, actually, especially yung mga premillennialists, no? Na nakasulat sa Genesis chapter 15 verse 18. Anong mga pangakong nakalagay doon? Yung lupang pangako, di ba? Pinangako kay Abraham yung sakop ng kanilang teritoryo magmula doon sa ilog ng Egypt hanggang sa ilog ng Euphrates. Pero meron pang mga mga nakasulat na iba doon, mga karatig na bayan-bayan or bansa. So basahin na lang natin Genesis chapter 15, 18 to 20. Sabi dito, at nang araw na iyon, gumawa si Yahweh ng kasunduan nila ni Abraham. At ganito ang sinabi niya, ibibigay sa lahi mo ang lupaing ito mula sa hangganan ng Ehipto hanggang sa ilog Euphrates, kasama ang lupain ng mga sinasabi ko, Sineo, Senizeo, Kadmoneo, Heteo, Perizeo, at Rafaita. Gayon din ang lupain ng mga Amoreo, Cananeo, Gergeseo, at Jebuseo. So, kung i-imagine natin yung sakop na i-fulfill dito, hindi pa naman nila nasasakop talaga yan. Actually, ang nagmamayari ng or tumitira sa bansang Israel ngayon ay magkakaiba. May mga Muslim dyan, may mga ibang lahi dyan na nakatira. Pero sabi dito, tuto pa rin to. Naniniwala ang mga kapatid nating premillennialist na tutupirin ng Panginoon literal itong mga nakasulat dito sa Genesis chapter 15 verse 18 at lahat ng mga unfulfilled prophecies sa Old Testament na hindi pa talaga nakikita ng malinaw sa mata natin ay mangyayari doon during sa millennial year ng literal. Yun yung paniniwala ng mga ang view ay premill. Okay? So maging ang kaharian ng David ay paniniwala nilang literal na matutupad, no, during doon sa 1,000 years na paghahari ng Panginoong Jesucristo. So maitatayo muli ang templo. So ang tanong natin dyan, paano ba maitatayo yun? Anong pamamahala ang gagawin nila? So meron pa rin ba uling pag-aalay? Diba? Meron pang pagpapadanak ng dugo uli? Yung mga rituals nila, mangyayari pa rin ba yun? O magbabago na ang sistema pagdating ng Panginoon sa kanyang second coming. Okay, so concerning naman sa simbahan, ano naman plano? Actually, para sa mga premillennialists, iba ang Israel, iba ang simbahan or church. Iba ang plano ng Panginoon, natutuparin niya sa bansang Israel. Iba rin naman ang plano niya para sa mga Kristiyano o sa simbahan, sa iglesia. Okay, next time mapapag-usapan natin yan. Pero ang point lang, patungkol sa iglesia, iba ang plano ng Panginoon sa iglesia, iba rin sa Israel.
So, magkaibang plano yun. So, concerning naman sa interpretation, ito. So, paano ba ini-interpret ng mga premillennialists ang prophecies o kaya ang Biblia? Para sa kanila, ang gamit nila ay normal hermeneutics o kaya naman yung literal interpretation. So, ibig sabihin, kung ano yung nakalagay doon, pag-aaralan nila yan, background, anong ibig sabihin, papaano ginamit, at kung paano i-interpret according doon sa kahulugan ng ginamit na salita. So, ganun sila ka-critical mag-interpret. Kailangan makita mo yung literal meaning ng salita para ma-interpret mo rin ito ng literal din. So, eksaktong-eksakto dahil para sa kanila, tutuparin ng Panginoon lahat ng pangako sa Biblia ng literal. Makikita mo yun at mararanasan mo yun kapag nandito ka pa. Okay, pag nandito pa tayo. Ano pa? Yung picture ng prophecies or ng mga hula sa Old Testament at kung meron pa mga natitira dito sa New Testament ay futuristic yun. Ibig sabihin, magaganap yun hindi sa ngayon at hindi noon naganap, kundi mangyayari yun sa susunod na panahon. Sa mga susunod na mga events. Kaya nga tinitingnan natin kung mapapansin natin yung presidente, yung pope, 'di ba? Yung mga Santo Papa, yung mga nagki-claim na sila si Jesus Christ. Ang interpretation ng mga premillennialists diyan, lahat sila antichrist. Pero sa ngayon, kung mapapansin natin, lagi nilang sinusubaybayan si Pope. Dati si Pope John Paul, naalala ko, para sa mga premillennialists, ininterpret nila na si Pope John Paul ang antichrist. Kinumpit pa nila yung nasa may sombrero niya, yung nilalagay sa ulo, na nakalagay Vicarius Felidi. Ang nagsisignify daw doon ay Mark of the Beast, yung 666 pag kinumpit mo. Yung iba naman, talagang pati yung mga barcodes, ini-interpret, liniliteralize na pag kinumpit mo yun, maglalabas doon na 666, so literal. Ano pa? Yung mga gera, di ba? So, ito na ba yung wakas para sa kanila pagka nagkaroon ng matinding gera, lindol, sakuna, signos na yon o kaya sign na yon ng muling pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. Magsisimula na ang tribulation. Darating na ang Antikristo na kung saan magpapatupad ng mga batas na kung saan pipilitin ka na magpalagay ng Mark of the Beast. Yung sinasabi natin sa US, nangyayari na ini-interpret nila yung mga vaccines. No, kung manonood kayo ng YouTube, marami nang nagpapakalat na huwag kayong magpa-injection, huwag kayong magpabakuna ng maaaring microchip na yan. At yung microchip na yun ang magsasabi na ikaw ay isa or kaisa sa mga ideologies ng one world government na kung saan kahit saan ka pumunta, kaya ka nilang i-track. Diba? Ano man ang gawin mo, malalaman nila. Kontrolado ka sa madaling salita dahil yun ay Mark of the Beast. So marami silang ginagawang interpretasyon para maliteralize natin or nila yung mga propesiyang binanggit, especially sa Revelation, yung mga mangyayari sa huling araw. Kung saan pwedeng magkamali, kagaya dati, namatay si John Paul, diba, si Pope John Paul, so nagkamali sila doon. So sino na namang next na Antichrist ang kanilang tutukuyin? Diba? Siyempre, si Benedict, hindi naman pwede kasi nawala na siya sa pagiging Pope. Ngayon, si Pope Francis naman. Diba? Or si Barack Obama. Ngayon, si Donald Trump naman ngayon, ang magiging Antichrist. Ano na ba talaga? Okay? So, parang ang nangyayari dito sa interpretation ng premillennialist, talagang hinahanap nila ang pinaka-literal na katuparan ng mga hula. So, pag sumablay, maaaring hindi yan yun. Pero at least meron talagang literal na Antikristo. Okay? At yun yung inaabangan ng marami. At sobrang marami pang mga lumalabas na mga interpretation. May mga nanguhula ng kung yung eksaktong date kung kailan babalik ang Panginoon. So, ang nagiging effect nito sa marami ay hindi excitement. Takot ang nangyayari. May maririnig kang mga simbahan na natatakot sa pagdating ng Antikristo. Kasi para sa kanila, hindi ka na makakabili ng pagkain mo. Hindi ka na makakapag-access sa bangko mo. Pwede ka nang mahirapan at ikamatay mo yung gutom. Hindi ka makakapagpa-ospital. So, takot ang nangyayari sa mga tao
kapag ganitong klase ng interpretasyon ng ating tiningnan. Pero ang nais lang naman ng Panginoon, maging handa ka at ma-excite ka, no? Patuloy mo pa rin paglingkuran ng Panginoon anuman ang mangyari sa iyong kapaligiran. Sino man ang iyong makasama, kailangan patuloy mo pa rin siyang paglilingkuran ng buong buo, ng merong buong kagalakan, at yung excitement na sinasabi natin, dapat nasa atin pa rin yun. Dahil alam natin ang ating Panginoon ay pinagtagumpayan na yung mga bagay, especially yung kamatayan. Tinapos niya na yun sa cross ng Kalbaryo. Kung paano siya ay muling nabuhay, bagaman siya ay namatay, no, ganun din tayo. Bubuhayin niya rin tayo kung sakaling tayo abutan ng kamatayan. So walang dapat ipag-alala, walang dapat ikatakot. Dapat excited ang bawat isa sa atin na humarap, sumalubong sa muli niyang pagbabalik. So next time, pag-usapan naman natin yung post-millennialism at saka yung amillennialism. Ano ba ang pagkakaiba nito dito sa premillennialism na pinag-uusapan natin? Pero sa ating pagwawakas, nawa ay pagpalain kayo ng ating Diyos at sana mas lalo tayong ma-excite at sana huwag tayong matakot. Dahil talagang mangyayari ang mga bagay na nakalagay sa Biblia. Mararanasan mo talaga yan. At ang maganda na lang, may pangako ang Panginoon na hindi niya tayo iwan ni pababayaan man. Katulad ng mga disipulo noon ng Panginoong Jesucristo, naranasan nilang na-persecute, naranasan nilang pahirapan, nagutom sila, actually pinatay pa sila isa-isa at pinahunting. So, hindi malayong mangyari na mararanasan din natin yon. Okay? So, depende yan sa view na iyong gustong panindigan. Kung ikaw ay premil, yung mga pinag-usapan natin, yun ang yung susundan at paniniwalaan. Okay? So, hanggang sa muli, pagpalain tayo ng ating Panginoong Hesus at gabayan sa araw-araw. Maraming salamat po sa inyo.